Yes, Badong. Iba ka talaga. Napapailing na lang si Beth habang katampisaw niya ang kanyang asawang si Badong sa sofa sa kanilang sala. Hapon na ay halos ayaw na siya nitong palabasin sa kanilang bahay. Dahil ang gusto nito ay magpakaligaya lang sila. Magang-magana siya dahil pangatlong round na nila at wala pa ata itong balak tumigil. Di ba ito naman ang gusto mo, ma? Kaya eto, hindi kita titigilan. Nanggigigil na wika ni Badong kay Beth habang hawak nito ang buhok ng misis na nakatalikod sa kanya. Hindi na sumagot si Beth at hinayaan na lang niya ang asawa na gampanan ng obligasyon nito sa kanya. Pinagbutihan na lang niya ang pagkapit sa sofa upang kayanin ng lakas ng asawa. Hindi maipaliwanag ang saya niya dahil ito ang pinakaaasam niya. At hiling niya na sana ay wag nang matapos ang sandaling yun. Maya-maya ay narinig niyang nagring ang phone niya, pero hindi niya pinansin yun. Ma, nagre-ring yung phone mo. Sagutin mo muna. Wika ni Badong. Hayaan mo lang yun pa. Ituloy mo lang. Sagot naman ni Beth. Pa, please. Pakiusap ni Beth nang hindi gumalaw si Badong. At nang wala pa rin itong ginawa, ay inis na napalingon si Beth sa kanyang likuran. Kasabay nun ay tuluyan nang napamulagat ang ginang. Nagtaka ang ginang dahil nasa tabi niya lang ang mahal na asawa habang niyuyugyug ang kanyang balikat. Magising. Wika pa nito. Saglit na nalito si Beth bago na-realize na nananaginip lang pala siya. Napatingin siya kay Badong na matamang nakatingin sa kanya at naghihintay na magsalita siya. Ma, binabangungot ka yata. Umuungol ka habang tulog kaya ginising na kita. Tsaka nagre-ring yung phone mo kanina. Kaya lang huminto rin. Wika ni Badong sa kanya. Medyo napasimangot naman si Beth dahil sa sobrang pagkadismaya. Akala niya ay totoong langit na ang nararanasan niya. Panaginip lang pala. Hay Badong, pati ba naman sa panaginip ipagkakait mo pa sa akin na masolve sa kama? Buhay nga naman. Napapailing na lang si Beth. Negosyante ang mag-asawang si Beth at Badong at may tindahan sila ng bigas sa bayan. Maayos at malago ang kanilang tindahan kaya't nabibili ng mag-asawa ang lahat ng gustuhin. Likas na mabait si Badong, kaya lang ay may edad na ito ng mapangasawa ni Beth. Kaya't madalas ay hindi na nito nagagampanan ng obligasyon nito bilang asawa. Madalang niya nang mapaligaya si Beth. Na para kay Beth ay malaking problema. Dahil bata pa ito sa edad na 40. Sabi nga ng iba ay kasabikan pa nito. Ngunit wala naman itong magawa dahil nga mahal niya ang asawa. Dangan nga lang kung minsan, matindi ang nagiging pangangailangan niya at hindi nga matugunan ng asawa. Noong una ay okay pa naman kay Beth. Pero nitong mga nakaraan, madalas na nakakaramdam ng init ng katawan ng ginang. At pag hindi matugunan ng asawa ang kanyang pangangailangan, umiinit ang ulo niya at kanya itong inaaway. Namatyaga namang inaayos ni Badong sa abot ng kanyang makakaya. Sabi nga niya, walang hindi makukuha sa matinong pakiusap. Konting bola lang nito sa asawa at regalo ng kung ano-ano, ay mapapaamo niya na ulit ang asawa. Sa pagdaan ng mga araw, magkatulong na pinalago ng mag-asawa ang kanilang negosyo. Magaling kasi sa negosyo si Badong at siya ang piraming namamahala. Habang si Beth naman ay taga-suporta lang sa asawa. At pag naaaya ng kanyang mga amiga, ay lalarga na para magmadyong, tong-its o di kaya naman ay pusoy. Dalawa lang ang anak ng mag-asawa na parehong babae. College na ang mga ito at busy sa pag-aaral. Kaya't malaya ang ginang saan man siya magpunta. Gaya ngayon, nagmamadyong sila ng mga amiga niya at tampulan ng tukso ang isa nilang amiga na balo. Hoy Josie, kumusta yung jowa mong bagets? Tanong ni Carmen, ang pinakamatanda sa kanila.
50 anyos na kasi ito at sila ay 40 pataas pa lang. Ayun, hindi na ako tinantanan sa kama. Grabe, halos mamaga na ako, ayaw pa akong tigilan. Kinikilig na wika nito. Grabe ang galing, sulit ang gastos ko sa kanya. Dagdag pa nito na hindi man lang nahihiya. Sabi kasi nito, aanhin naman niya ang pera na nanggaling sa pensyon ng namayapa niyang asawang sundalo kung hindi niya yun gagastusin. Tutal naman daw ay sobra siyang na-stress nung nabubuhay pa ito dahil sa sobrang pagkababaero. Hala Ate Josie, buti hindi nagagalit ang mga anak mo. Sabad naman ni Beth. Hay naku Beth, may mga pamilya na sila. Wala na nga sila sa poder ko eh. Katulong na nga lang ang kasama ko sa araw-araw pagbabawalan pa ba nila ako? At saka alam nila kung gaano kadaming luha ang inubos ko sa babaero nilang tatay. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Arnulfo. Sabi pa nito, saka sila nagtawanan. Ikaw Beth, kumusta naman sa kama si Badong? Kaya pa ba? Tanong naman ni Joy at tumingin pa sa kanya. Yun nga ang madalas naming pag-awayan eh. Madalas ay pagod, kaya kahihiga pa lang namin sa kama, naghihilik na. Grabe, dayet na dayet ang beauty ko. Ayaw namang uminom ng gamot at baka daw may side effects. Kwento niya sa mga kalaro. Huwag ka nang malungkot. Ang swerte mo nga sa asawa mo dahil lahat ng gusto mo ay ibinibigay. Tsaka sobrang bait ni Badong. Matanda nga lang. Ganun talaga, intindihin mo na lang, sabi naman ni Josie. Nang tingnan ito ni Beth, ay mas mukhang bata pa ang aura sa kanya. Blooming na blooming ito. Palibhasa ay sagana daw ito sa dilig. Hindi katulad niya na tuyot at palaging problemado. Maya-maya pa ay umayaw na si Beth dahil natalo na siya. Hindi naman ganun kalaki, pero nawalan na rin kasi siya ng gana. Ayoko na, talo na ako. Wika niya sa mga kalaro. Sus, ang dami mong pera ayaw mo na agad. Sige pa, maglaro pa tayo. Nakakabitin ka naman. Sabad ni Joy na siyang nananalo sa laro. Sa susunod na lang Joy, babawian kita. Ngisi pa ng ginang bago tumayo para kunin ang bag at umuwi. Habang nakasakay sa kotse niya, hindi maiwasang isipin ni Beth ang kalagayan. Pakiramdam niya ay may kulang sa kanya. Oo, nakukuha niya lahat ng gusto niya, pero hindi niya magawang maging masaya ng lubusan. Dahil hindi maibigay ng asawa niya ang hinahanap-hanap niya. Ang paligayahin siya sa kama. Hay, bakit kasi ako na in love kay Badong noon eh? Sisi niya sa sarili. Gwapo naman kasi si Badong, lalo na nung kabataan niya. Madaming nagkakagusto at siya ang sinuwerte na nagustuhan nito. Yun nga lang dahil mas maedad ito, hindi niya alam na aabot sa ganito ang kanilang pagsasama, na magiging misis siyang tigang pagdating ng araw. Isang araw pagkatapos kumain ng hapunan ay kinausap ni Badong ang asawa. Ma, uuwi na daw ng probinsya si Iking. Kailangan na nating humanap ng bagong boy na papalit sa kanya. Wika ni Badong. O sige pa, maglalagay ako ng karatula para makahanap tayo agad. Wika ni Beth, pagkatapos ay hinaplos niya ang braso ni Badong upang iparamdam dito ang kailangan niya. Ngunit patay mali siya naman ng lalaki kaya't batid ni Beth na bokya na naman ang gabi niya. Nagdadabog na tumayo ang ginang at nagdiretso sa kanilang kwarto. Humilata sa kama habang nakatingin sa kisame. Ikaw talaga Badong, sinasagad mo ang pasensya ko. Kausap niya sa sarili. Ako na nga itong nagpaparamdam sa'yo, deadma ka pa. Inis na usal ng ginang. Kinabukasan, pagdating sa pwesto, agad na nilagay ni Beth ang karatolang ginawa niya. At nang dumating naman ang asawa niya, sinabayan niya yun ng alis.
Batid naman ni Badong na nagtatampo ito dahil sa pagpaparamdam kagabi na hindi niya pinansin. Kung bakit naman kasi laging lupaypay ang kanyang manoy. Sayang tuloy ang alindog ng asawa. Kahit gustong-gusto niya ay ayaw namang lumaban ng kanyang alaga. Kaya problema na naman niya kung paano susuyuin si Beth. Halos yata lahat ng klase ng alahas ay naibigay niya na rito. Kinatanghalian ay may nag-apply na boy sa pwesto. Si Arman, 26 years old at binata daw ayon dito. Dahil maayos naman itong kausap at dahil may matipunong braso at maayos na pangangatawan, agad itong tinanggap ni Badong. Agad na napasabak sa trabaho si Arman. Maliksi itong kumilos sapagkat bata pa nga, kaya naman nagampanan ito ng maayos ang trabaho. Kinahapunan habang kumakain ng mag-asawa, agad na ikinuwento ni Badong kay Beth na may nakuha na siyang boy sa tindahan. Ngunit kahit anong kausap niya dito, ay hindi naman kumikibo si Beth. At pagkatapos nitong kumain, walang paalam na umalis ng hapagkainan ng nagtatampong ginang. Wala namang magawa ang pobreng si Badong. Hindi alam kung paano pasusuyuin ng asawa sa pagkakataong yun. Kinaumagahan, naunang pumasok si Beth sa pwesto. Hindi na nito hinintay ang asawa dahil masama pa rin ang loob niya dito. Pagdating sa pwesto, nadatnan niya ang boy nilang si Arman. Bubuksan niya na sana ang pwesto nang magsalita ang binata. "Ma'am, ako na po." Wika nito pagkatapos ay inilahad ng kamay upang kunin ang susi sa kanya. "Ako nga po pala si Arman, ang bagong helper niyo." Magalang nasabi nito sa ginang. Mataman namang pinag-aralan ni Beth ang boy kung mapagkakatiwalaan ba ito. Bata pa si Arman at macho sa paningin ni Beth. Nang ibigay nito ang susi sa binata, hinagod niya ng tingin ang kabuuan nito. At bumagay dito ang hapit na t-shirt na suot nito. Kupasin pero nakadagdag sa aura ng lalaki. Na bagamat hindi gwapo ay matipuno naman ang katawan. Halatang batak sa trabaho. May naramdamang kakaibang init sa katawan ng ginang sa simpleng pag-obserba niya sa binata. Nang buksan ni Arman ang pwesto ay dali-daling pumasok si Beth at naupo sa kaha pagkatapos sa inayos ang sarili. Nang inabot ng binata ang susi, ay sandaling naglapat ang kanilang kamay ng di sinasadya. Tila na kuryente pa ang ginang sa saglit na pagkakadikit ng kanilang kamay. Kinilabutan si Beth sa naramdaman. Tila yata may kakaiba siyang pagtingin sa bagong boy nila. Samantala, wala namang kaalam-alam si Arman sa nangyayari sa amo. Habang nagbabantay si Beth sa pwesto, hindi niya maiwasang sulyapan si Arman. Lumipas ang oras na ganun lang ang kanyang ginagawa. Minsan, natutulala pa siya pag nakikita ang muscle ng binata. Siguro sobrang tigas ng muscle niya. Halata naman, naisip ni Beth. Hanggang sa dumating si Badong, ay sakalang natauhan si Beth sa mga iniisip sa bago nilang boy. "May dala akong pagkain, ma. Halika, kumain na tayo ng tanghalian." Yaya sa kanya ni Badong. Sumunod naman siya dito, pero hindi pa rin niya ito pinapansin. Habang kumakain sila ay tahimik lang siya, kahit salita ito ng salita. Naaasar pa rin siya sa asawa. Kung maaari ay ayaw niya muna itong makita. Kaya naman pagkatapos kumain, nagpaalam na siyang aalis para puntahan ng mga amiga niya. Bago umalis si Beth, imbis na lingunin ng asawa, ay si Arman ang hinanap ng kanyang mga mata. At nang makita niya na ito, ay nakangiti pa siyang umalis ng kanilang pwesto. Habang si Badong ay naiwan na iiling-iling na lang, dahil hindi niya alam kung paano mapapaamo ang kanyang asawa. Hinayaan niya na lang si Beth sa gusto nitong gawin, upang kahit papano ay lumamig ang ulo nito at baka sakaling pansinin na siya. Pagdating sa bahay ni Carmen, kung saan hinihintay na siya ng kanyang mga amiga ay agad silang nag-umpisang maglaro. "Hay naku Beth, anong mukha na naman ba yan? Para kang naluging Bombay dyan sa itsura mo."
Siguro wala ka na namang dilig, no? Biro ni Josie sa kanya. Sus, ang yabang ni Ate Josie. Palibhasa sagana sa dilig. Hirit naman ni Joy. Aba, syempre naman. Umaapaw pa. Patol naman ng ginang dito. Napangisi na lang si Beth. Ako na naman ang nakita mo, Ate Josie. Okay lang yun dahil mabait at mahal naman ako ni Badong. Kahit madalas akong tagtuyot. Biro na lang niya, kaya natawa na lang ang tatlo sa hirit niya. Kahit papano ay nalilimutan niya ang problema niya sa sex life nilang mag-asawa pagkasama niya ang kanyang mga amiga. Nalilibang siya dahil masayang kasama ang mga ito. Kaya naman lagi niyang pinupuntahan ang mga ito. O siya, uuwi na ako dahil madilim na pala. Siguradong kanina pa ako hinihintay ni Badong. Paalam niya sa mga kaibigan. Pagdating sa bahay ay sinalubong siya ni Badong. Hinalikan siya nito pero hindi niya ito pinansin at nagtuloy na siya sa kwarto. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang isang pulang kahon kaya nilapitan niya yon. Nang buksan niya yon ay tumambad sa kanya ang isang set ng gold na alahas. May hikaw, singsing at kwintas. Napangiti siya dahil maidadagdag na naman siya sa koleksyon niya ng alahas. Maya-maya pa, pumasok na sa kwarto si Badong at niyakap siya. Galit ka pa ba sa akin, ma? Tanong sa kanya nito. Naku, nagtanong ka pa. Nakangiting sagot ni Beth, saka gumanti na rin ng yakap kay Badong. Pagkatapos nun ay nagkaayos na ang mag-asawa. Sa paglipas ng mga araw ay lalo namang lumalago ang negosyo ng mag-asawa. Kaya naman naisip ni Badong na magtayo na rin sa karatig bayan ng isa pang negosyo. Yun nga lang ay kailangan ni Beth na magbantay sa pwesto nila ng panandalian. Dahil si Badong ang magmamanage sa pwestong bubuksan. Pumayag naman si Beth dahil bukod sa suportado niya ang asawa sa mga diskarte nito sa negosyo, parang medyo nagsawa rin kasi siya sa paglalamyerda. Kaya magandang negosyo muna ang kanyang harapin. Samantala nitong mga nakaraang araw, maganda ang mood ni Beth dahil paminsan-minsan ay napagbibigyan siya ng asawa sa kama. Umiinom kasi ito ng mga herbal upang magkagana ang manoy nito. Alam din kasi ni Badong na hindi pwedeng laging walang ganun sa asawa. Yun nga lang ay isang hirit lang ang nagagawa niya at napakabilis pa niyang labasan. Kagaya ngayon, kakatapos lang nilang mag-first round ng mag-asawa. Gusto pa sana ni Beth umisa, kaya lang ay sumuko na ang sundalo ng kanyang asawa. Wala tuloy magawa si Beth kundi magtiyaga na lang siya sa isang round nila ni Badong. Sabi niya, ayos na yun kesa wala. Hindi nga niya maintindihan ng sarili. Kapag hindi siya napagbibigyan ni Badong ay nagagalit siya. Ngayong napagbigyan naman siya ng asawa ay parang gusto niyang magalit dito. Dahil sa totoo lang ay bitin na bitin siya. At parang mas sumakit pa ang puson niya. Pero mas pinili niyang intindihin si Badong. Kahit papano ay na-appreciate niya ang effort nito para mapaligaya siya. Sumapit ang araw ng pagbabantay ni Beth sa pwesto. Si Arman lang ang kasama niya sa pwesto, kaya malaya niyang inoobserbahan ng lalaki. Napansin niya na wala itong katawagan sa phone. At pagkatapos nitong mag-deliver ng mga orders, ay uupo lang ito sa isang silya at makikinig lang ng music sa kanyang phone. Ramdam din niya na parang nahihiya sa kanya ang binata dahil hindi ito makatingin sa kanya at hindi rin ito palakibo. Palibhasa ay mukha talaga siyang mataray sa personal. Arman, pasuyo nga. Bumili ka nga ng merienda natin. Utos nito sa binata. Sige po, ma'am. Sagot naman nito at inabot ang perang binibigay niya. Ano po ang bibilhin ko? Tanong ni Arman. Lumpiang sariwa at halo-halo ang sakin. Bahala ka na kung ano ang gusto mong merienda. Sagot naman niya dito, kaya agad naman itong tumalima sa kanya. Samantala, ilang na ilang naman si Arman sa among babae.
Halata kasi niya na pinag-aaralan siya nito. Likas na tahimik si Arman gawa ng dalawa lang sila ng ina sa buhay. Maedad na ang ina nito at medyo sakitin din. Sa katunayan nga, may mga naging nobya ang binata ngunit tuwing ipinapakilala niya na ang kanyang ina at sinasabing dalawa na lang sila sa buhay ay bigla na lang nagbabago ang mga ito. Hanggang sa tuluyan ng makipaghiwalay sa kanya. Tila ba ayaw ng mga ito sa katotohanang ang makakasama nila sa buhay ay ang kanyang ina. Kaya't medyo sinawaan ng binata sa paghahanap ng girlfriend. Pagkatapos makabili ng merienda ay bumalik na sa pwesto ang binata bitbit ang pagkain. Nang inabot niya sa amo ang supot ay bahagyang nagdaiti ang kanilang balat. Hindi niya alam kung nagkamali lang siya, ngunit nadama niya ang init ng balat ng ginang. Nagpatay mali siya na lang siya at bumalik sa silya upang doon kumain. Ngunit hindi talaga siya mapakali. Dahil pansin niya sa gilid ng mata niya na mataman siyang tinitingnan ng amo. Hindi niya tuloy maiwasang mabahala. Lalo't hindi niya alam kung ano ang nasa isip ng among babae. Minsan kasi ay sadya siya nitong hinahawakan. Natatakot naman siya dahil baka makarating ito sa among lalaki. Mabait pa naman si Sir Badong kaya ayaw niyang magalit ito sa kanya. Sa 5 buwan niyang pagtatrabaho dito, hindi pa siya nito napagalitan o nasermonan man lang, kaya't pinagbubutihan niya ang trabaho. Si Beth naman, habang tumatagal na nakakasama niya si Arman, tila lalo siyang naa-attract dito. Minsan nga ay hindi niya na napigilan ang sarili at sadya pa niyang hinawakan ng binata upang damhin ang katigasan ng muscles nito. At tuwing ginagawa niya yun, napapapiksi ang binata. Alam niya na hindi ito komportable ngunit wala itong magawa. Kaya pansin niya na hanggat maaari ay umiiwas ito sa kanya. At habang iniiwasan naman siya ni Arman, ay lalo naman niya itong pinagpapantasyahan. Para sa kanya, baliwala na kung kasalanan ng makaramdam ng paghanga sa ibang lalaki. Ang mahalaga ay sumasaya siya at kahit papano ay nalilibang. Wala namang makakaalam ng mga gusto niyang gawin sa lalaki. Dahil sa imagination lang naman niya yun nangyayari. At wala naman siyang balak na totohanin yun.